Kung mahilig ka sa challenge, I challenge you na sumali dito sa leaderboard challenge ng Swipe 1. Hey, what's up? It's me, John. So yes, meron pa ring ongoing mga challenges dito sa Swipe 1. In fact, pang ilang challenge na nga to since nung ginawa natin ng review video itong kanilang platform. And please do take note, wala kayo kailangan ilabas dito. It's completely free. And by the way, umuulan nga pala sa labas. So if you're watching this, stay safe, stay dry. Maulan dito sa Philippines, lots of storms, lots of monsoon, and yeah, a lot of places have been flooded. So sa mga merong spare time, if naghahanap kayo ng platform kung saan pwede ninyong ibuhos yung oras ninyo bago kayo pumunta sa mga real prediction markets na talagang kailangan ninyo maglabas ng pera, you can practice here sa Swipe 1 because dito wala kailangan ilabas. Merong mga point system kung saan later on you can get rewarded pag nasa leaderboards ka. Now, getting back dito sa kanilang platform, may ongoing na leaderboard challenge kung saan yung first 100 bears to reach 3 million points makakuha po sila ng $10, no? And at the same time, meron ding additional 100 Genesis card packs para again sa first 100 bears na makakapag-reach ng 3 million points dito sa leaderboard challenge na ito. To be honest, ang galante ng Swipe 1 sa part na yan. Well, hindi ko pa nagawang manalo sa mga competitions or mga challenges nila. Pero as I can see sa mga previous na challenges, no, karamihan talaga dun sa mga nagiging papremyo or pa-incentives nila para sa mga nagpa-participate na users sa kanilang Swipe 1 challenges, itong leaderboard challenges na ito, nakakuha sila ng real USDT. So again, wala kayong kailangan ilabas. All you have to do is to sign up dito sa Swipe 1. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating first video about this platform, panoorin nyo po muna. Nandun po kung paano mag-register and yung aking personal review, yung opinion ko towards this platform. Now, I assume napanood mo na yung ating first video, then let's continue, no? So kung makikita ninyo, nagpalit yung aking bear dito. If napanood ninyo yung first video, by default, ganun yung magiging itsura ng mga bears ninyo. Parang randomly generated. However, if meron kayong card pack, itong kanilang card packs dito, no, merong mga presyo yan, depende sa points na meron ka. Pero if starting ka pa lang, mas maganda, ipon ka muna ng points, tapos mag-participate ka sa leaderboard challenge. And dun sa leaderboard challenge, if sabihin natin, makasama ka doon sa pinaka-eligibility para makakuha or maging eligible for those rewards, gamitin mo yung rewards na yun to purchase card packs para in a way wala talaga yung ilalabas, as in completely free to play kayo dito. So ayan, may mga card packs dito. Actually meron akong free packs na available, meron akong 3 dyan, no? So gagawin ko ng separate content yan, ililink ko dito sa description or lalabasin nyo sa may top right. So for the meantime, papakita ko lang sa inyo kung gaano kadali dito sa platform na ito. So if you're familiar sa mga prediction markets, most of the time yes or no lang yan, or meron o wala. Dito, meron tayong mga iba't ibang topics, no, or categories. May trending, may elections, may politics, sports, crypto, and tingin ko madadagdagan pa yan in the future. So right now, dito ako lagi nagpo-focus sa trending. Tapos, ang madalas kong inaabangan dito is yung medyo malapit na matapos. So kung titignan natin dito sa Ethereum, under sa crypto, ang closing time is 8 hours and 44 minutes pa. So mag-swipe lang muna ako pababa. Check natin kung ano yung parang pinakamalapit. So at the meantime, 8 hours, 12 hours ito, pinakamalapit ata so far, 44 minutes. Hanap pa tayo, baka merong pang mas lesser dyan. So kung wala, hanapin mo lang yung pinakamabilis or pinakamalapit na. Tapos, ang pinaka-discarte ko dito, let's say dito, ang XRP daw, price range at August 12, 2026 at 9 AM EDT. So kapag yes daw, swipe left ka, ito yung possible na makukuha mo if you actually 1,000 points yung parang ilalagay mong taya. Yan ang makuha mo, 5,407. So again, walang perang involved dito. Yung 1,000 na sinasabi dito is yung points mo na nandyan sa may taas. Ngayon, let's say gusto mo mag-no, swipe right. Pagka naglagay ka daw ng amount na 1,000 points, 1,132 lang yung pwede mong mapalanunan if tama yung no mo. However, kung titignan natin, bakit mas lamang yung yes kumpara sa no? Because mas marami pong nag-no kumpara sa yes. And at the same time, titignan mo rin kung ano yung question or kung ano man yung topic. For this, under sa crypto category, XRP yung pinag-uusapan. So, hanapin mo ngayon sa CoinGecko or sa CoinMarketCap kung ano ba yung current price ng XRP. That's how we do it. Now, let's say nasa politics ka naman. So, dito medyo may katagalan. Kung makikita ninyo, 471 hours,
21,000, grabe, di ba? So, mga future events pa ito, which is exactly the reason bakit tinawag itong prediction markets. Because you're predicting something. So, let's say sa sports naman, merong magkalabang magkupunan. Yan, Los Angeles versus Cloud9. So, yeah, naglalaro kayo ng League of Legends. Halimbawa dito sa Anubis Gaming versus One More Esports. So, in 54 hours, sino daw ba ang mananalo sa first map? So, yes if Anubis, tapos no naman kung tingin mo si One More Esports. So, makikita nyo, halos parehas lang, 4,400. Dito sa kanan pala, 1,200. So, mas maraming, mas inclined kay Anubis kumpara kay One More Esports. So, dun natin siya matidetermine. And same goes with other categories. So, for now, hanapin nyo muna yung pinaka mabilis matapos para matesting nyo lang. And then kung alam nyo na kung paano gumagana, paano yung sistema dito sa Swipe 1, that's the time na pwede mo siyang taasan. Let's say, alimbawa, balik tayo dito sa crypto. So in 56 hours, for example lang in 56 hours, ano daw yung magiging presyo ni Dogecoin? So let's say, ang boto ko is yes. So gusto kong dagdagan, ayoko lang ng 1,000. Gusto ko, meron na 100,000, so gamitin natin 10,000. Yeah, you can manually enter that. However, dito kung makikita mo, mas mababa yung mapapalanunan mo compare sa itataya mo. So, what we want to see here is dapat mas mataas yung makukuha natin. Okay, so hanap pa tayo na iba. Skip natin yan. So, ito, let's say ito, yung hype. Let's say, pagkaliwa, 2,000. Pagkanan is 1,600. So, mas marami ang incline sa kanan. Okay, so sa no or below. So, kanan tayo. Halimbawa, gawin natin 10,000. So, 17,194 yung possible na mapalanunan natin. And I think tataas pa to, depende rin sa dami. Kung halimbawa man na things went south, no, pwedeng yung maging odds is mas mataas para dun sa mga nagbet sa kabila. So, pwedeng mas tumaas pa yung makuha mo. Pero I think, based sa experience ko, hindi naman nagbabago kung ano yung time na nagtaya ka or nagbet ka dito. Again, yung binibet mo is yung points lang, hindi totoong pera. So, kung ano yung binet mo and kung ano yung nakalagay na mapapalanunan mo, yun lang yung makuha mo. Well, di ko pa na-experience if nagkaroon ba ako ng ibang amount of winnings. Pero, yeah, so far sa experience ko dito sa Swipe 1, ganoon naman. So, if okay na kayo dyan, confirm lang natin. Then, trade successful. So, saan mo makikita ngayon yung mga tinaya mo dito sa Swipe 1? Punta ka lang dito sa may bandang gitna. Tapos, makikita mo siya dito sa history. Ayan. So, no history orders pa at the moment. Gawin natin all. Okay? So, dun siya lumabas sa wallet. Kasi hindi pa tapos. So, pag tapos na yung parang pinaka pinredict mo na event, then saka siya pupunta sa history. Right now, ongoing pa siya, so nasa wallet siya. So makikita mo rin dito real time kung ano yung mga naka-open order. Ito, let's talk about this one. So open order, negative 1,000 since 1,000 nga yung nilagay natin doon. Or 10,000 rather. So current PNL natin is negative 1K. However, and makikita nyo naman dito yung ongoing na time plus kung ano yung decision mo or kung ano yung pinredict mo and kung magkano yung shares na points hindi yan totoong pera, points po. Then after, let's say for example, let's assume natapos na yung event na pinredict mo, pupunta ngayon yan dyan sa balance mo. So magre-reflect na dyan kung ilan yung potential winnings mo. Let's say 16,000 kasi 10,000 yung nilagay natin. So magiging 106,000 yung balance natin dito. And ganoon na naman gumagana itong Swipe 1. Though before we end, gusto ko lang share sa inyo na up to this point, no, as of this recording, wala pa namang hinihinging totoong pera ang Swipe 1. Hindi siya nagre-require ng real money top up, wala siyang ganun. So, hindi talaga totally mabibilang ito sa gambling part also. O naman. Kasi yung ibang mga prediction markets, required kayo na mag-top up ng USDT, ng crypto, or anything na dapat merong involved na legit na pera. Dito wala. All you have to do is mag-sign up, then you get points. Just like this one, may 100 points ako. Yung 100k points na ito, yun yung magagamitin natin to predict. So, ang minimum naman, kung makikita rin nyo, madalas 1,000, tapos makikita nyo rin kung ilan yung points na potentially makukuha mo kapag nag-predict ka dito sa kanilang platform. So, if you're gonna ask if in the future ba, magbabago pa ba ito, baka mag-require sila ng real money top up, well, that I cannot answer, and hopefully hindi nila baguhin yan kasi I myself against ako sa ganon. So hopefully they keep
this one, yung ganitong sistema, no, bigyan lang nila ng rewards yung mga active, yung mga talagang gumagamit ng platform, because in a way, nagkakaroon sila ng visibility, nagiging engaging yung kanilang platform. In the future, baka maging application na rin ito kasi right now, it's still web browser based. Hindi pa siya totally application sa Android or sa iOS. That's why napaka-accessible niya even sa desktop, sa laptop, sa iOS and Android devices, sa mga tablets. You can actually access Swipe 1. So, yun lang muna for the meantime. Very thankful tayo kay Swipe 1 dahil merong ganitong platform kasi I've tried prediction markets from the past and again, nagre-require sila ng totoong pera. And kung nagustuhan mo yung video natin, hit the thumbs up, and if kung may questions ka or requests regarding sa Swipe 1 or sa anything personal finance, please do let me know down there sa comment section. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and hit yung notification bell para updated ka sa mga content na in-upload natin dito sa ating channel. O siya, kita-kits next time.